Taas kamay kung sino ang gustong madagdagan pa ng kaso si Claire Castro bukod sa sinampang libel case ni Congressman Leviste. Dadagdagan siya dito. At hindi lang yan. Hindi lang yan. Maaari pa siyang matanggalan ng lisensya bilang abogado. Patong na problema ang nangyari kay Claire Castro dito. Hinamak niya ang judicial system ng Pilipinas. Kung nakaligtas ka kay Karen Davila doon sa interview mo na sinabi mo na the justice in the Philippines is kinda questionable, ewan ko na lang dito kung mapansin ito ng judicial system. Na Domingo ABS-CBN. I mean ng judiciary. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? So in short, kinukondena nila na yung ginagawa ng gobyernong ito na sa halip, tandaan nyo to, na sa halip na local court o korte ng Pilipinas ang humatol o magdinig sa mga kaso ng mga Pilipino, bakit dun pa sa ICC? Yun yung tanong ha. Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari doon dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, Teka lang muna, Claire Castro. Bakit ba kasi lagi mong ibinabalik sa dating administrasyon? Mag-aapat na taon na si Bongbong Marcos. Mag-aapat na taon na din wala sa kapangyarihan si Pangulo Duterte. Bakit mo tinatanong kung walang nakasuhan noon? Ba't mo hinahanap? Bakit hindi nyo na kasuhan ngayon? records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga Naku, sinali mo na naman si Mayor Magalong dito. Delikado ka na naman kaya Tortilibayan yan. anomalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? Ba't hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Oo nga, magandang tanong yan. Bakit ngayon hindi pa nakakasuhan? Anong ginagawa ng gobyerno ni Bangag? Mag-aapat na taon na siya, di ba? Nung dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just Dito siya mababasag. Dito siya malalaglag. to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Napakagandang challenge, di ba? Bakit sabihin na natin na hindi pwedeng kasuhan noong panahon ni Pangulong Duterte kasi sila yung nasa kapangyarihan? Pero bakit ngayon, iba na yung administrasyon, bakit hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan? Sagot, Auntie Claire. Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but But, we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. dalawang choices na sinasabi niya. Tandaan nyo to, dalawa ang choices na sinasabi niya. Pwede namang dinggin dito, pero pwede namang may batas na magsusurrender tayo. Tandaan nyo yan ha. So it's a choice Choice daw, choice. para mas hindi mapolitika. What the? Para hindi mapolitika. So, ibig mong sabihin, Claire Castro, yung mga korte dito sa Pilipinas, napupolitika? Nako, matinding alegasyon yan sa mga korte ng Pilipinas. Delikado ka dyan. Kailangan mong patunayan yan ngayon na napupolitika nga. Pag hindi, talagang delikado ka.
Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan? Wow! Ibig mong sabihin, yung mga korte sa Pilipinas, naiimpluwensyahan. Kailangan mo ulit patunayan yan. Delikado ka dito. Disbarment case ito. Sinasabi niya na ang mga korte sa Pilipinas naiimpluwensyahan, napupolitika, kaya mas maganda sa ICC na lang. Hindi mo inaamin na direkta dito pero yan yung ibig mo sabihin dito. At hindi masasabing namumulitika? Hindi masasabing namumulitika. So sinasabi mo ngayon na ang mga korte sa Pilipinas, ang mga judges, ang mga Supreme Court Associate Justice, Chief Justice, ibig sabihin yan, namupolitika. Ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Bakit walang masasabi? Dahil neutral yun. Neutral daw yon. So, ibig mong sabihin, ang mga korte sa Pilipinas, mga judges, mga hukom, yung mga Supreme Court Justices, Chief Justice pa, ay hindi neutral. Anong ibig sabihin yan? Bias. Bias sila. Delikado ka dito. Kailangan mong patunayan na gossip, na yung mga pinagsasabi mo ngayon na hindi neutral, na napupolitika, naiimpluwensyahan ang mga korte sa Pilipinas, kailangan mo yung patunayan ngayon. Pag ito may nakasilip, kahit sino pa, kahit ordinaryong Pilipino pa, pwedeng mag-file sa'yo ng disbarment case dahil dito. Kaya sinasabi mo na the justice system in the Philippines is kinda questionable. Sa anong paraan? Dito, kasi pwedeng maimpluwensyahan, bias sila, at napupolitika. Delikado ka dito, Auntie Claire. Tuloy. Hindi po maaaring impluwensyahan. Ma'am, last from my end, ito pong debate on whether or not dapat isuko sila overseas or here stems from the fact na the Philippines withdrew from the ICC, from the Rome Statute during the time of former President Duterte. With this, to settle this confusion nowadays, does the Marcos administration consider to rejoin the ICC? I know this question has been already raised in previous years, but with the current predicament, is there a form of reconsideration from the president? The president has not talked about that. He has not discussed that matter with all of us. He did not discuss the matter with all of us. Kasali ka sa discussion, Auntie Claire. Sinasali mo yung sarili mo, Auntie Claire, na sa lawak o sa bigat ng desisyon na gagawin kung sasali pa ba o hindi ang Pilipinas sa ICC, kasali ka, Auntie Claire. Wow, lakas ah. Tingnan natin yung lakas mo pag napansin ito ng mga nasa hudikatura. Papalagpasin kaya nila ito? Tignan natin. None as of the moment. Next question from Ace Romero, Philippine Star. Tanong ko lang regarding ulit sa ICC, Yusek. Although Eto na, maganda to. nabanggit nyo kanina, tinanong na yung kung bahagi tayo ng kung may jurisdiction pa yung ICC sa Pilipinas. The PDP Laban also decried what it called the derogation of sovereignty daw under the Marcos admin as part of its statement. What do you say to that? Yun talaga po ang kanilang magiging mensahe. Dahil yun ang gusto na iparating sa taong bayan. But still, sabi nga natin, sumusunod tayo sa sarili nating batas at nakikipag-cooperate din po tayo sa Interpol. Because if I remember right, may nabanggit si dating former Executive Secretary Lucas Bersamin dati na hindi automatic na kapag nagkaroon ng arrest warrant against Senator De La Rosa, automatic mapupunta siya sa ICC. Ganun pa rin ba yung stance ng Malacanang? So, ang tanong niya dito, si Yes Bersamin dati, sabi niya, hindi automatic sa ICC. Local courts muna. Linggin muna dito, bago ICC. Eto yung sagot ng Claire. Dito natin malalaman na gossip, na may choice na ang gobyerno.
Dalawa po eh. Dalawa po. Dalawa. Yung sinabi ko kanina. Pwedeng dinggin dito at pwede din sa ICC. Po ang opinion dyan. May opinion po ang DOJ at may opinion po ang dating ES, Lucas Bersamin. So, tingnan po na lang natin kung nandiyan na po ang warrants of arrest, let us see kung ano po ang susundin na patakaran. So wala pa pong stance about that. Hindi pa, I mean, hindi necessarily yung dating view ni ES Bersamin, yun na yung view automatic ng palasyo. Yes, hindi yun ang maaaring pananaw ng palasyo. Anong nakuha nyo doon? May dalawang choices. Pwedeng isurrender, pwedeng dinggin dito sa Pilipinas. Ano yung choice na matitira kung i-consider natin yung sagot ni Claire Castro kanina? Yung sagot niya na mas maganda doon sa ibang bansa dahil hindi na impluwensyahan, dahil hindi na po politika, at hindi sila bias o neutral sila. Anong choice yun? Tapos na yung choices, nakapili na. Si Claire Castro na mismo ang namili. Dahil hindi natin pwedeng dinggin dito. Bakit? Kasi yung hustisya sa Pilipinas, mismo sa bunganga niya, kinda questionable. Ano yung mga dahilan bakit kinda questionable? Yung mga korte sa Pilipinas, naiimpluwensyahan, napupolitika, at bias sila. Lagot ka dito, Auntie Claire. Lagot ka. Manalangin ka na ito hindi mapansin ng judiciary. Manalangin ka na walang abogado na galit sa'yo na magpa-file sa'yo ng disbarment case tungkol dito. Manalangin ka na yung Korte Suprema ay hindi ka fa-filean ng contempt in court. Delikado ka dito, Auntie Claire. Ang dami mong pinagsasabi tungkol sa Korte ng Pilipinas. Ganito ang hustisya sa Pilipinas. Ito ang lumalabas. Ito ang pinuportray sa atin ng gobyernong ito sa pamamagitan ni Claire Castro. Na mas maganda pa na sa ibang bansa na litisin ang mga kaso. Mas maganda pa na doon na lang dahil doon neutral sila at dito sa Pilipinas bias sila. Humanda ka na, Claire Castro.